Hello everyone! Sa video na to, ipakita ko sa inyo ang aking 2024 Toyota Wigo J manual transmission. Para sa video na to, 2 parts lang siya. First, di-describe sa inyo bakit J manual transmission ang aking binili. And number 2, ang aking ownership experience. Let's go! Habang iniikot ko, explain ko sa inyo bakit Toyota Wigo J. Number 1, manual transmission. Ever since nagda-drive ako ng sasakyan, manual transmission ang laging aking dinadrive. Natuto ako sa Camaro FX na manual transmission, and for the past few years, ang minamaneho ko is yung family vehicle namin, which is si Toyota Hiace na manual transmission din. Very occasional lang ako na nakakapag-drive ng automatic. Kaya nandun pa rin yung preference ko sa manual transmission. Well, I encourage everyone, kung kaya nyo matuto ng manual transmission, then please learn to drive manual transmission. Kasi mas granular, kumbaga, yung control mo dun sa pagtakbo ng sasakyan. And less maintenance ang i-worry mo sa manual transmission. Imagine kung ang sasakyan is yung conventional automatic or CVT or any kinds of automatic transmission. Kapag PMS mo, kailangan mo rin palitan yung fluid ng automatic transmission or CVT. Unlike manual transmission, hindi mo na worry yung mga ganun. Number 2, na key reason kung bakit J manual ng aking pinili is hindi ako fan ng masyadong marami technology sa sasakyan. Napansin ko sa mga sasakyan ngayon, masyado ng maraming technology to the point na medyo nakakalito na gamitin. Ito very basic pa. Kung less tech yung sasakyan, less din yung parts and accessories na kailangan mo rin intindihin. Yun lang. Ngayon, dako naman tayo sa experience with owning the Toyota Wigo J so far. Ano ba yung mga key advantages ng pag-own ng Wigo? Number 1, fuel efficiency. Dahil na maliit lang yung sasakyan, plus maliit din yung makina, expected talaga na matipid talaga sa fuel consumption. Plus, dahil manual transmission, meaning mas kontrolado ko kung kailan ako mag-shift. Kumbaga, kontrolado mo yung kung anong gear yung pipiliin mo for given a scenario. Mas makaka-take advantage mo talaga yung fuel consumption. Number 2, in terms of comfort, para sa akin, very contented na ako sa kanyang comfort. I mean, hindi naman ako naghahanap ng masyado luxurious. I mean, it's an economy car, Hindi na rin naman mataas yung expectation ko in the first place. Pero, despite yun, nade-deliver pa rin niya na komportable siya sa biyahe. Dinala mo siya sa expressway, smooth ang takbo. Pag dinaan mo rin sa lubak, kayang-kaya rin niya. Good ang kanyang comfort, Ngayon, yung naman niya, power, kumbaga. Ito yung isa sa mga nakikita ko sa internet na worries. Kesyo, mali daw yung makina, mahina, baka hindi umakyat sa pataas, pahon. Huwag kayo maniniwala doon kasi ako na nagsasabi sa inyo as a owner of a Toyota Wigo, very very decent ng kanyang power. Kaya naman sa pataas kahit na puno na yung sasakyan dito kasi sa area na tinitirahan ko, dinadaanan ko, maraming pataas, pababa. Kaya, walang problema. Mabilis naman malakas naman ang power niya. Hindi ko alam bakit yung mga tao naghahanap pa ng sobrang tuloy na sasakyan. Hindi ka naman bumili ng sasakyan para ipang karera in the first place. Nasa driver pa rin yan kung paano niya i-take advantage yung performance ng sasakyan. Kasi para sa akin, na-exceed niya expectation ko in terms yung kanyang performance at power output. 1,000 kilometers yung kanyang first PMS. Tapos, ayan, nakapagpakabit na rin ako ng Easy Trip tsaka Auto Sweep. So, ready na siyang idaan NLEX, SLEX, or Skyway, kahit sa expressway. Total, nabanggit ko na kanina yung fuel consumption, Per my experience, city driving, kayang-kaya niya, 13 kilometers per liter. Heavy traffic, as in, bumper to bumper, na mabagal yung traffic. Plus, may mga occasional naman moderate. Tata ako sa mga ibang owners ng Wigo, napapaabot lang nila ng 9 kilometers per liter sa city driving. Pero, ayun, sa akin, city driving, Metro Manila, kaya 13 kilometers per liter. Siguro, mga nitpicks lang na nakita ko. Hindi naman siya complain na
Ang super ayaw ko, no. Siguro unahin ko na lang, number 1 is yung sound system. Okay naman siya, pero siguro in the future bala ko siyang i-upgrade para magkaroon ng mas magandang sound system. Tapos sa price range na to, ay sana ginawa na nila ring power side mirror, no? Well, okay naman sa akin yung side mirror, no. Nilagyan ko lang ng ganito, wide angle na blind spot mirror. Hindi lang siya ganun ka-wide yung default na side mirror niya. And besides naman, kahit naman manual ton side mirror, isang beses ko pa lang naman to in-adjust. So, di naman sa akin complain yung manual side mirror. Pero for the price range, sana ginawa na rin ng power side mirror. Especially, yung close competitor nito, yung Suzuki Espresso GL manual transmission is naka-power side mirror na. At the expense naman na manual yung dalawang window sa likod. Pipili na lang kayo ng priorities, I guess. Yun lang naman, no? Styling, walang reklamo. Hubcaps, tsaka yung steel rims, wala rin ako reklamo. Nakalimutan ko. One more advantage pala. Gustong gusto ko sa Wigo na to is Hill Start Assist. Again, nabanggit ko kanina na marami sa dinadaanan ko, especially papasok, pauwi ng work, tsaka sa mga karatig na lugar na pataas at pababa. Super laki ng tulong nung Hill Start Assist. Kasi kung natigil ka, napreno ka sa kalsada na slope or pataas, so pag nilagay mo siya sa first gear at binitawan mo yung preno, hindi siya basta-basta aatras. So may time ka pa na timplahin yung clutch tsaka yung throttle niya, no? Para hindi ka aatras pababa. So very good yung kanyang Hill Start Assist. And I think yun yung pinaka defining feature na kaya pinili ko yung Wigo over Espresso, kasi yung GL manual variant ni Espresso is walang Hill Start Assist. Hill Start Assist, very useful na feature. So I think yun lang for this video, no? I think last na papakita ko is interior, no? So ayan, very basic interior, manual transmission. Pala napapansin nyo sa gitna, dahil nga wala siyang Android Auto, madali lang naman remedyohan yan. So meron akong lumang tablet, i-recycle ko siya as parang head unit niya, no? Google Maps, tsaka yung music. Then sa likod niya, yun yung yan. Despite na siya, mukha siyang 2D, nakita ko sa user manual niya na pag sa loob yan, halimbawa pag hinugot mo yung head unit niya, 1D lang talaga siya. Okay. So yan yung sa harap, dashboard. And our windows. Yan yung second row. Tatlo yung headrest. So designed for 3 passengers sa likod. And ito yung tailgate. So meron siyang popper ng button. Yan, decent space naman. So nagamit ko na to for grocery. Marami kami grocery nung time na yun. Kasyang-kasya naman dito. And yan, nasa ilalim yung spare wheel. Okay, so that's all for this video, no? Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod.